na po siyang linya. Magandang umaga po sa inyo, Senator, at salamat sa pagtanggap sa tawag, sir. Yes, Nympha, magandang umaga sa inyo at sa ating mga tagapakinig sa Double B. Magandang umaga po sa inyo. Opo. Senator, nung sa Martes po, may panibagong pagdinig ang Senate Committee on Women tungkol po dito sa mga pogo at pinaharap po ulit itong si dating Mayor Alice Go. So na-frustrate na kayo nung September 9, wala hong napiga sa kanya. Ipapaano ho pagka ganun ulit ang senaryo sa Martes? Ano po ang gagawin ninyo, sir? Well, siguro talagang kasagain lang natin talaga yan, no? Pero siguro nasa ano rin yan, nagde-request kasi siya ng executive session at doon daw niya balaki si Wanda. Ako kasi, ang tingin ko rito, Nympha, hindi naman sa ko, pero tingin ko siya pawn lamang, no, sa isang in a bigger web of international criminal syndicate na sana maturunan niya yon, no? Kung sakaling executive session, siguro bigay natin para malaman natin, para maituro kung sino talaga yung mga big bosses sa likuran nitong mga pogo at illegal na pogo na nagdudulot ng krimen dito sa ating bansa. Pero sa akin naman, hindi ako masyado na-frustrated kasi nung nagtanong naman ako, nung nirequest ko kay Senator Risa na dapat siguro inarate na lang niya yung nangyari at kung paano yung kanyang pagtakas, may mga nakuha tayo, no? Nalaman natin na nagyate siya, nalaman natin na may nag-provide, pati yung sinulat niya yung pangalan nung nag-provide ng kanyang yate. So, tinanong ko rin kung ito ba kaya mong magalit, ibig sabihin, meron kayong utang na luwa, partner mo ito. So, parang sabi niya, maaari po. So, ano naman, di ko alam, basta ako, may mga, kahit konti, may nakuha akong informasyon sa kanya, no? Siguro lang pag napapagalitan, o ganun, baka nagpapanik lang. Kailangan siguro mahinahon ng pagtatanong sa kanya. Ganun din naman doon sa di ko may mga nakuha naman. Hindi naman totally wala, no? Kasi may mga impormasyon tayong nakuha kahit paano. Sir, dalawa yung kailangan malaman sa kanya, hindi ho ba? Yung kinalaman niya doon po sa Pogo sa Bamban Tarlac at kung sino yung mga kasabwat o mga kasosyo doon po sa itinayong Pogo, at pangalawa kung sino yung tumulong sa kanya para makapustit palabas ng bansa. So doon muna sa kung sino yung kanyang mga may isa pa yung sino nakapagtumulong sa kanya para makapasok ng politika. Imagine. Ayun, opo. Di pa paano kung pinapainan na pala tayo ng mga China na dahan-dahan sa buong bansa ay nagpapasok na pala sila ng mga ganito. Na halimbawa sa political system natin, yan ang gusto ko ring malaman, no? Kung paano siya nakapasok, paano ang sa kanya simulain sa kanyang politika sa Tarlac. Naalala ko tuloy po, sir, pati daw yung possible na kinalaman dito sa Pogo nung mga sangkot sa Pharmally kasi lumilitaw din po na yung mga personalities related to the Pharmally pharmaceutical lumalabas na kasama din dito sa Pogo. May mga nababanggit, no? Although itong Pogo kasi nung huli na lang din na tumakas din, pero nung nagsimula din niya ng panahon na yon, actually prior to pandemic, so yung iba namang narinig natin pangalan, involved din talaga, narinig din natin sa mga Pharmally scams at iba pa so medyo may mga pare-parehong personalities tayong naririnig. Pharmally scam, kahit sa mga kunta-kunta yung pa rin naman. So siguro ito yung mga malalakas noon at malalakas pa rin ngayon. So sir, isa-suggest ho ba ninyo na sige na, payagan na ho ninyo yung executive session kung sa tingin naman ninyo ay hindi yun talaga pang executive session o hindi kailangang isekreto sa publiko, pwede naman ho kayo magbotohan nun, sir, di ba, na isa publiko kung ano man ang sabihin niya dun? Pinag-usapan muna kasi kaya lang sabi nga ni Senator Risa, baka hindi natin magamit pag executive session dahil yung rules of executive session, you cannot divulge any information brought about by that hearing, no? Pero kung kinakailangan, ako kung makailangan malaman natin yung, siyempre hindi mo rin masisi ito dahil ito yung isang international crime syndicate, mga triad ito. Kailangan natin, kung kinakailangan mag-executive session para malaman natin, matunto natin. Ako po ay siguro, siguro in one of the hearings, kinakailangan natin gawin din po yan. Ayun, and then yung pong sabi nyo nga ho, si dating Mayor Guo, sinulat niya yung sabi niya, sinulat niya sa papel
yung sabi niya ay tumulong sa kanya, opo, Yeah, nag-facilitate opo. para makakuha ng yate. Yung pangalan Yes. na ibinigay, di ba sa rules ho ninyo, pwede, kahit na binigay yun in confidence, pwede kayo magbotohan para isa publiko yun. Sa tingin niyo ho ba po pwede na yun ilabas sa Ah, public? siguro pag-uusap discretion siguro yan ng chair tsaka ng pag-uusapan muna, no? Kasi kaya nga niya bininigay na, no, dahil takot din siya sa kanyang buhay. So pag-uusapan natin, siguro later on, maaring isupubliko na yan or pagpatapos na siguro investigasyon. Opo, Sige, opo. syempre, ayaw rin naman natin may mangyari sa kanya habang hindi pa tapos ang ating investigasyon tungkol dito sa Pogo at sa iba pang mga krimen na dulot nito. Aha. Totoo naman din po. Pero Senator, sa Tuesday, so haharap po ulit itong si dating Mayor Alice Guo. Ano ho yung dapat niyang sabihin na para matapos na itong mga itong mga issue na ito at matapos din ho ang Senate investigation? Ako kahit pa konti-konti, alam naman natin na strategy and legal strategy yung ginagawa po niya na I invoke my right to, di ba? Yes, sir, against Self-incrimination, self-incrimination. di ba? Pero strategy na po yun. Pero, alam mo, dahan-dahan may makukuha rin nintay. Ako, hindi naman totally blank eh. Ito ngang narration niya, marami tayo kahit pa paano napulot. Lang, tiyaga lang siguro, tsaka yun nga, probably later on we can decide on the executive session para makuha natin yung talagang mga nasa likuran ng malaking krimen na ito. Doon sa kanyang kinuwento na nagyati sila, nagbarko, nagbangka hanggang makarating ng Malaysia, kung paniniwalaan, yun nga may sinabi siyang tumulong. Foreign nationals daw po yung mga tumulong sa kanya. Wala daw hong Filipino. Naniniwala ho ba kayo doon? Pero siguro doon sa mga gumawa ng mga paraan, sigurado may mga Pilipino rito, no? Kaya nga po, yung paok dun, nung sinita ko, no, na wag sila magko-conclude kaagad kasi natatakpan yung tunay na maring paraan, no? Kasi ang DOJ, ang NBI, iba po ang teorya, no? Ang kanila po south backdoor, no, na private plane. So dapat mag-conclude tayo kung talagang sigurado na tayo doon sa lahat ng ating pong mga facts, no? So hindi pa tayo sarado po doon kasi po ang DOJ at NBI ang tinitingnan po nila yung south to the back doors sa south, no, yung Bonggao, no, maaari private plane, kaya nga pinakuha ho natin ang lahat ng manifest, lahat ng general aviation na flights, no, during that period. So dapat po tingnan natin lahat, maaring itong istoryang yate pang divert lang to para mapagtakpan sino may-ari ng private plane kung sakasakali, sino sa mga Bureau of Immigration o sino mang opisyal ang katulong nila. So, baka din wag tayong sarado. Ang binabanggit ho ninyo yung yung lumitaw daw sa investigation ng PAOK na doon sa isang resort sa Zambales, pumunta yung grupo ni Mayor Guo na apparently hindi pala totoo, may kamukha lang na staff doon. Exactly po. Sa akin po, ang punto ko, wag magko-conclude ka agad o gagawa ng magsasabi ng hindi pa tapos ang investigasyon para lang may masabi. Parang gano'n nangyari ito si Director Casio, no? Dapat siguro natin i-type muna at itayin din natin yung investigasyon ng DOJ, NBI na tingnan natin yung mga posibilidad. Kasi baka mamaya ginagawa lang nilang pan-divert ito para matakpan nga yung mga tumulong sa kanila na makatakas. At pwede din ho yung pangalan na isinulat ni Guo dun sa papel na sinasabi niyang tumulong sa kanya, pwede din hong pangligaw sa inyo. Pwede rin po, no? Maaaring tignan natin. Kasi, di ba, sa tingin na nga ho ng mga senador, paro kasi nangulingan si Guo. Sir, sa Tuesday, hindi nyo pa rin ina-expect na aamin siya na siya si Guo Huaping at ikiklaim pa rin niyang siya'y Pilipino? Well, siguro strategy talaga nila. Pero, dandan lang. Ako, tingin ko pag mahinahon pag pakipag-usap, kahit pa paano, may napipiga kayo, may nakukuha ng informasyon So dun sa merong observation na yung behavior niya, hindi po siya nataranta, sir, di ba? Pinagagalitan na. Iba-iba po kasi kayo ng style, sir, pag-confront doon po sa mga humaharap sa Senate, merong ganang gigigil sa galit. Kayo kalmado lang. Napansin ko nga kasi rin pa na parang walang na informasyon nakukuha kapag siya po ay binablandyon, no? No first hour, parang lahat kasi ay, siyempre, siguro maita ulo lahat dahil sa ginawa niya. So, ginawa namin, ang Senator Gatchalian yata ay pinakalmado, parang mas nakapagkwento siya, no? Kung gano'n ang estilo. So, napansin ko lang kasi,
parang walang mangyayari, no? Kasi nga, lalo siyang nagiging protective o lalo siyang hindi nakikipag-cooperate pag pag ginapagalitan. Ang basa naman ho ni dating Senator Lacson, yung behavior niya, mukhang Chinese spy dahil yung kalmado siya, ni hindi natataranta, hindi natitinag sa iba-iba ho yun, baka naiyak na, nanginig na. Pero sa kanya wala hong ganun. Kaya nga, yan naman ang gusto natin malaman kung talagang kaya nga interesado ako paano siya nakapunta sa politika, baka mamaya talagang pait siya, parang nga mapasok napakarami na rin mga Chinese nationals akong alam na sa ibang lugar nakapwesto na rin. So sir, ibig sabihin, kahabang pinapurso po itong Pogo, yung kinalaman niya sa Pogo, yung mga sindikato dyan, sa inyo ho dapat ipurso pa rin yung possible na Chinese spy nga siya. Kaya nga po para maiwasan na ulit yung ganitong makapasok ng isang Chinese national para maging official, no, maging isang mayor, maging governor later on, di ba? Mamaya na pala tayo, na-infiltrate na. So, yun po yung dapat din natin tignan. Aside from the crime that was committed under the Pogo, yung mga illegal Pogos. So, yung nakita nyo sa ibang bansa, ibig sabihin yung parang yung unti-unti yung pag-angat o pagpasok sa government ng mga Chinese. Opo. Dapat natin tignan yun. Ako tinitingnan ko yung angulo yun kasi especially with the current situation with the West Philippine Sea, no? Hindi natin patanggan yung mawala yung posibilidad dahil ang China ay talagang yung kanilang expansionism ay strategy talagang mukhang tuloy-tuloy. So may i-connect ba dyan yung discovery na merong mahigit 1,000 Chinese na nakakuha ng birth certificate bilang Filipino na kapag kunwari silang Filipino, nakakuha sila ng mga Philippine IDs at nakahalubilo na ho sa atin, pwedeng i-connect yun. Kaya nga po dapat imbestigahan, no? Lalo na yung mga nataga Bureau of Immigration, yung mga late registration yan, mukhang talagang ginawa na racket. Hindi nila alam na ito concern, national security concern na. Mamaya po, itong mga nabigyan ng 1,000 na naging Pilipino na mga China, paano kung People's Liberation Army ang mga yan, dahan-dahan na tayo pinapasok dito, no? So, itong kung sino man nasa likod, lalo na itong Bureau of Immigration, dapat maimbestigahan din, no? Na yan sa kanilang racket nito sa late registration. So sir, ang nakikita nyo pala dito, hindi lang ito simpleng issue ng kalokohan po sa late registration at simpleng problema sa immigration, kundi maaaring bahagi po ng malaking problema na yun nga sabi nyo, baka nai-infiltrate na tayo dito. Posibilidad po yan. Dahil nga sa sitwasyon na NIPA with West Philippine Sea. Kaya nga yan ang mga dapat natin tignan na pati yung national security concern dapat po nating tignan tong angulo na ito. Opo. And Senator, kayo naman po ay matagal na naging Vice Chairman ho ba? Naging Chairman din kayo ng Public Services Committee. Nakita ho dito sa pagdinig dito sa mga Pogo, well, yung sa di umano'y paano ba? Yung di umano'y paraan ng pagtakas nitong si dating Mayor Alice Guo na may kahinaan yung backdoor exit. Di ba sinasabi sir, nagyate daw sila papuntang Malaysia. Merong isang sinasabi, posible nag-aeroplano, dumaan sa General Aviation. Sir, kasi naisip ko lang itong itanong dahil ngayon po, under new management na po ang NAIA. Di ba sir, nakita dito yung sa General Aviation, ito yung, para sa mga listeners natin at viewers sa Facebook. Doon sa General Aviation, ito yung mga private planes sir, Tama ba? Yun yung nagsasakay, nagbababa ng mga VIP. Ilang investigasyon na tayo dyan na NIMPA at alam po natin na kinakailangan siguro maglagay ng isang General Aviation Terminal para nga hindi lang plain side. Kasi plain side, pag VIP, diretso sa aeroplano, pumupunta ang customs, pumupunta ang immigration, quarantine, via plain side. Siyempre, pag VIP, malay ba natin kung tinitignan walang talaga. Walang frisking, walang kapkapan sir, walang scanner. Oo nga po, kaya nga po, yan ang isa sa mga bagay na sa tingin natin, hopefully, under the new management, magtayo talaga ng isang terminal para sa general aviation na lahat ay dadaan doon, may CCTV, para alam po natin kung sino ang sumasakay ng mga private planes. Hindi po dapat lahat VIP, dapat wala akong walang exemption. Ayun, opo. Kasi sir, di ba pag tayo pasahero ng commercial plane,
ano po tayo dadaan tayo sa immigration, sa customs, dadaan tayo sa scanner. Ang General Aviation, may sarili ho silang paradahan ng eroplano. So diretso na paglapag ho ng eroplano, lalapag na dun sa General Aviation area o kanya-kanya na ho sila dun ng, ano tawag dito, parang corner sa airport, dun na paparada yung mga private plane na wala ho nung usual, di ba, na inspection. Opo, tama nga po yan. Diretso sila sa hangar, O diretso sa inyong diretso hangar. sa aeroplano, diretso sila sa kotse, diretso sa aeroplano. Uh-uh. So talagang lalo na mga super VIPs, talagang hindi yan dumadaan sa immigration, sa customs at iba pa. Sila ang pinupuntahan plain side. So malay ba natin kung naabutan lang yung mga yan ng magkano syempre hindi na rin yan. Hindi na rin na-inspect ng masyado. Kaya nga, ang ating pumunghay ay magkaroon ng terminal para po sa General Aviation. Kasi ito din po yung sinasabi na posibleng naging ruta po o ginamit ni dating Mayor Guo para po makatakas siya at yung kanyang mga kapatid. Hindi malayo. Hindi malayo kasi marami na tayong mga instances ng mga Chinese criminal ng mga na nawala na lang na maaring General Aviation ang kanilang ginamit. So sir, yan ho ba'y kailangan pa ng legislation o hihingin na lang ho ito o idedemand ho ninyo na gawin po nitong new management ng NAIA? Hindi na po kailangan ng legislation yan. Tingin ko kinakailangan yan, policy lang yan, order lang po yan sa CAAP, sa immigration, lahat-lahat po ng involved na ahensya, dapat magkaroon na po sila ng mga measures na safety nets para ho hindi na ho maulit at para po yung mga, sabi ko nga, yung mga VIPs at super VIPs na gumagamit ng mga private planes, kinakailangan ho dumaan pa rin ng terminal para po may screening, malaman lang ho natin kung sino ang umaalis at dumarating ng bansa na kahit pa paano meron pong monitoring na hindi po yung diretso po sa kotse at diretso sa aeroplano. So ina-expect nyo po ito na gagawin ng bago management ng NAIA, sir? Sa tingin ko dahil marami na lumabas dito nga po sa mga idang investigasyon, hindi lang po dito kay Alice Go, sa iba pa talagang via play side. Si Senator Tulfo nga ilang beses nang nilabas po yung ganyang issue na bakit plain side, na siyempre po hindi ito lahat na babantayan. At saka sir, kung ito sa bago management ito ng NAIA, so dapat hindi lang to sa NAIA sir kasi yung ibang mga airport, international airports, meron din silang general aviation sir, 'di ba? Yung mga pang private plane din. So dapat nationwide po ito. Oo nga po. Dapat po pag general aviation, kahit po private, dapat nga ho, dumaan po talaga ng screen at dumaan po ng terminal. Paano po yung remedy sir doon sa kung nagyate man sila o ano man, yung dati nang sinasabing backdoor exit yun daw pong mga coastal areas sa Tawi-Tawi, sa Zamboanga, paano po yung babantayan? Napakahirap po talaga, napakahirap, very porous ang ating napakalawak na ating coastline, pero yan yung mga dapat tingnan. Meron naman dyan tinatawag na yung automatic identification system sa mga vessel. So, malalaman din siguro kung merong unusual na movement sa vessel. So, challenging pero nandiyan naman ang Coast Guard at iba pa, Marina, kung ano yung mga PNP Maritime, kung ano mga pwede nang gawin para maiwasan po yung mga ganitong klaseng pagtakas. So isa na lang po, dun sa balik ko po kay dating Mayor Guo, dun po sa pagharap niya sa inyo, bukod ito pong September 9 at nung pagharap din po sa inyo 2 beses noong Mayo, sa tingin niyo ho ba makatwira na i-consider siya na state witness? Magiging state witness ka lang kung ikaw ay lesser crime, Kung maituturo niya talagang nasa likuran ng International Crime Syndicate, as I mentioned earlier, maaari po siyang mag-apply bilang state witness kasi kailangan na siya proteksyonan ng Estado dahil baka po siya balikan nitong sindikato. So kung maituturo po niya, sa akin hindi po ako abogado, pero she will be now considered guilty of the lesser crime. So pwede siya mag-state witness kung maituturo niya yung pinaka-mastermind ng lahat ng krimen na ito. Sana yan mo ang gawin niya pag humarap sa Martes o kung humarap sa korte. Ayan. Sir, with that po, maraming salamat po, Senator J.V. Ejercito, sir.
Salamat. Thank you po. Ingat po. Si Senator J.V. Ejercito, Deputy Majority Leader po ng Senado. So, sa